7:49 na mga kapatid ng umaga. Nandito tayo ngayon sa sakop pa rin nata ito ng Karig. Andun yung Karig campus. So, bumili tayo nito. Kumuha na ako ng 3. Ito yung sira ito. Ayan, 3 yung bago. Ayan. Tayo bumili kanina. Ito na ito na. Yun yung may mga goma na yun. Doon yung sasakyan natin sa gawin ito. Ay nako. Diyan o. Doon pa. Linakad ko. Nandun nakaparking. Layo-layo ding lakaran. Kasi kaming ano dito ewan ko kung problema ang tawag dito o pagsubok, parehas ba yun? Yung problema o pagsubok, maraming paraan o dahilan kasi ang ama na ginagawa sa kanyang mga anak para lang matutunan yung kanyang mga aral, mga kapatid. Lahat ng nangyayari sa atin sa araw-araw yun ay style o paraan ng ating ama na lumikha para tayo ay matuto sa buhay. Ang kailangan nating matutunan ay yun nga yung kanyang mga bilin, mga kapatid, na hanggang ngayon ay binabaliwala ng mga tao. Makasalanan din kasi ito ng mga magulang natin. Ay, nandiyan naman yung manual ng tao. Kasama natin araw-araw. At lalo dito sa ating bansang Pilipinas, hindi naman pinagbabawal dito sa atin na maghawak ng manual ng tao, ng Bible. Ginawa na ang negosyo, binibinta, di ba? Ang sasakyan, ang dami. Sabi tayo ng daan. Ginawa ng negosyo. Ang mahal-mahal lang bibili ang 500, higit. Depende sa size. Nagulat lang ako doon, mga kapatid. Sa manual na yan ng tao kung bakit hindi matutunan. Sabi nila yung mga ilang hindi naniniwala talaga, talagang hindi lang ilan, marami talaga na hindi naniniwala. Sabi nila ginawa lang daw yan ng matalinong tao ang Biblia. Ang tanong ko, kasi yung taong yun na matalino? Nasaan siya? Ba't yung ginawa niya hindi niya alam gawin? Kung siyang gumawa nun, dapat alam niyang, kumbaga sa sasakyan siyang nag-asimbol, dapat alam niyang imaniho. Dapat yung gawain yun, sabi sa Tagalog, gamay na gamay niya. At siya talaga napakasikat sana. Yan, ginawa ng tao. Isipin natin mabuti yung bagay na. Napakalabo yung mga sinasabi nila. Hindi umaangkop sa kanilang mga pangangatwiran yung mga nangyayari, mga kapatid. Ito ang masakit na
katotohanan na nangyayari sa atin. Kung alin yung tama, kung alin yung dapat, yun ang binabaliwala mga kapatid. At kung ano yung mga bagay na walang kabuluhan na paningin ng ating Ama, siya ang pinapahalagahan ng mga tao. Mga kapatid, o tingnan nyo. Tingnan nyo kung nasaan kami. Ayan. Ayan. At di pa natin kailangan pa sa inyo lahat. Dahil inaantay ko yung resulta. Dahil ang resulta nito, kung umaayon sa utos ng ating Ama, malalaman ninyo. Pero kung hindi umaayon sa utos ng ating Ama, malalaman nyo rin mga kapatid ang resulta nitong bagay na ito na kaya kami nandito ngayon. At ito yung matagal na ginagawa namin, nangyayari sa amin ito mga kapatid. Malalaman ng lahat to. Kaya ako dinala ng Ama dito sa public para malaman ng lahat. At dito kasi sa publiko kailangan totoo ang sasabihin mo. Totoo ang gagawin mo mga kapatid. At baka ito yung baka ito yung simula ng galit nila sa akin. Pag yung mga ginawa nila, hinatol nila, desisyon nila ay hindi umaayon sa utos ng Ama. Doon natin makikita kung sino ang sinusunod ng batas ng tao mga kapatid. Dahil ang batas ng Diyos, kailangan talagang sundin ng tao yan mga kapatid. Ngayon, kung ikaw ay tao, ikaw ay ay ayusin mo panahong ito mga kapatid. Napakahalaga ng isang tao ay sumusunod sa buong kautusan ng ating Ama. Dahil panahon ito ng pagpaparusa mga kapatid. Ano ito?